Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po ay ang kalbo na gwapo. Ako po ang unang filer. I filed the first certificate of candidacy for president today. And I think that means that some good luck will come our way. Bakit po ako tumatakbo? 73 years old na po ako. Dapat po siguro ay namamahinga na po ako. Because I have served government and people for so many years of my life. And so why am I running? I am running because I am very, very, very angry. I am one of the many angry Filipinos today. And I think it is about time that we kick out these people who steal and who do not give a damn about the rest of our population. No feelings, no empathy, only greed and plunder. Hindi lang po yun. Not only do we have a menagerie of corrupt people and officials, we also have a corrupt system that is ineffective. And so dalawang bagay po ang talagang dapat natin palitan. Kinakailangan po tanggalin, sipain, alisan po ng ngipin itong mga matatakaw sa gobyerno, at hindi lang po yun, kinakailangan pong palitan natin ang sistema ng gobyerno. Halimbawa po, yung taxes ng gas and oil. Napakalaki po na masisave natin at mapagbaba po ng presyo ng lahat po ng kalakal at pagkain. All production goods will go down in price if we remove the buwis, if we remove the taxes on gas and oil. Ngunit sasabihin po nila, aba, bakit? Saan tayo kukuha ng pera para sustinahan ng gobyerno kung walang buwis na galing sa gas and oil? Simple lang po. Pag inalis po yung taxes, yung buwis sa gas and oil, bababa po ang presyo ng lahat ng bagay. Pamula sa pagkain at sa lahat po ng kalakal. At hahaba po ang pilahan ng mga kumpanya galing sa abroad na gugustuhin po magtatag ng mga pabrika at ng mga facilities nila dito sa atin. Dahil tayo po, we have the best and youngest workforce in the world. And when we provide the lowest cost of production for goods and services, then we have a double whammy of a winner. So saan po kukunin ng kwarta? Kukunin po ang kwarta from income taxes. Kasi po, pag bumaba yung cost, I tell you this as an economist, pag bumaba po yung cost, ang mangyayari po, tataas po ang income. Pag taas na income, doon mga yung tataxin, yung mas mataas na income, at mas mataas pa po ang kikitain ng gobyerno kumpara sa sistema ngayon. Kasi ngayon po, baliktad, hindi po tama. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagtatax po tayo ng income bago pa po kitain ang income. Yung sinasabi ko po sistema ay pagtatax ng income pagkatapos pong kinita yung income, at ang tao po magbabayad ng income ay hindi naman po magrereklamo dahil kumita na siya. Hindi yung sinasabi natin kikita pa. Ang VAT po, value added tax, ay kailangan pong alisin on day one because it is an anti-poor tax. Underwear worn by the richest man in the Philippines is the same underwear most likely worn by the poorest man in the Philippines. Kaya nga lang yung isa ay pulo na siguro ng butas, pero itong isa ay bago.
but they pay the same VAT. They pay the same value-added tax regardless of whether mayaman ka o mahirap. Napakarami pong kailangan palitan ng sistema. Alam ko po, dahil ako po ay Vice President ng 1971 Constitutional Convention. Ako po ang author at ang gumawa po ng Sandigan Bayan at ng Ombudsman sa Konstitusyon. Ako po ang sumulat ng accountability of public officers sa Konstitusyon. As a three-term congressman, ako din po ang sumulat at gumawa ng dual citizenship law at ng overseas voting law. As a member of the cabinet of Gloria Macapagal Arroyo for 6 years, I was the head of TESDA at ako po'y nagbigay ng 8.5 million scholarships to 8.5 million trainees. Lahat po ng tao naglalakad na gusto mag-training ay binigyan ko po ng scholarship. At yung po walang pamasahe, binigyan ko pa rin po ng 50 pesos kada araw para sa pamasahe at pagmerienda. And so, we have the biggest potential. We are the youngest workforce in the world compared to Japan's oldest workforce, where 60% of the people are over 60 years old. So saan po sila kukuha ng taong magpapatakbo na pabrika? Ini siyempre po sa ating Pilipino. And finally, I want to give a warning. Kinakailangan po isigaw ko po ito over all the rooftops po. Nag-umpisa na po ang conspiracy ng gobyerno para dayain yung darating na eleksyon. Tingnan po ninyo. Si Rojas Puno ay umakyat ng 8%. 8% daw inakyat ni Rojas sa survey. Bakit? May rason bang umakyat si Rojas sa survey? Yung bang kapal ng tao, mamula pa po sa kadiliman sa umaga, yun po ba'y nabawasan na ng mga naghihintay na sasakyan? At yung po mga taong yun, pagkagabi, madilim na, naghihintay pa rin po na sasakyan para pabalik, yun po ba'y nabawasan na? Yung po ba mga tao sa LRT, MRT, na talagang piligor po yung sinasakyan nila kada araw, yun po ba'y nabawasan na? So bakit? Why? Bakit po umakyat ang 8% ng 8% si Rojas? Dahil po sa umpisa ng mind conditioning. Kinukondisyon na po tayo at ang ating pag-iisip, hinahanda na po tayo sa tinatawag na preparing us for the slaughter, for the big lie. Kasi po, ay nagbibigay po nito mga figures na ito, yung Pulse Asia at yung SWS ay pag-aari po ng Aquino, Cojango at Lopa. At matagal na po nilang ginagamit ito para sa kanilang saywar. So nakikita ko na po, ito pong unang hakbang. Nananawagan po ako sa lahat ng kandidato na lahat po ay magsama-sama, labanan po itong bandaraya na kinahanda po para kay Mar Rojas. At kayo po lahat ay iniimbita ko. Tiklop luhod po ako nakikiusap sa inyo na sana po paratingin ninyo ito mga bagay na ito sa lahat po ng ating taong bayan. Because to have democracy, to have a truly free society, we need to have a free election and a free people. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you.